Paano ko nilalabanan ang chemotherapy noong nagkikimo pa lang ako at the same time meron din akong ostomy. Cancer-free na ako ngayon at gusto ko lang ibabahagi sa inyo kung ano yung mga natutunan ko at mga experience ko. Mayroon akong 4 na paraan kung paano ko minamanage noong mga time na nagkikimo pa lang ako. Unang-una, pinilit kong kumain kahit nawalan ako ng gana. Pinilit ko yung sarili ko na talagang kakain ako. So every 2 hours, pakunti-kunti, nagsusubo ako niyan. Pero binabalansi ko yung mga kinakain ko. Inaalam ko yung mga kinakain ko na nakapagpatibi sa akin or nakapagpakabag sa akin. Nang dahil tayong may mga ostomy, sensitive yung bituka natin, lalo na baguhan pa lang ito. Umiiwas ako sa mga pagkain na mayroong balat. Kailangan tanggalin ang balat or may buto, tanggalin ang buto. Dapat malambot na pagkain. Umiiwas muna ako sa mga madahon-dahon na pagkain. Ang more na kinakain ko, masabaw siya, malambot. So mostly ang kinakain ko yung manok na pinakuluan ko ng maayos, niluluto ko ng maayos, na malambot na malambot. Nilalagyan ko ng patatas, tanggalin ang balat, palambutin ng maayos, carrots. Yun ang mostly na kinakain ko. Itlog, kasi malambot lang sila. Pero kailangan mo ding uminom ng maraming tubig. Kung gusto nyong mapanood, meron akong video kung bakit kailangan din natin ng sapat na tubig. Nang dahil ay napadami din ito ang side effect ng chemo kapag kinulang naman tayo ng tubig. At ito pa, prone tayo sa blockage. Kung gusto nyong alamin kung ano yung blockage, meron din akong naka-upload na video. Pangalawa, naalagaan ko ang ostomy ko. Umiiwas ako na ma-irritate ito, magkaroon ito ng sugat para maiwasan natin ang infeksyon. Iniiwasan ko ang masugat, na kahit kunting sugat lang, iniiwasan ko yan. Nang dahil ay prone tayo sa mawaan or makakuha ng bakterya, makakuha ng mga sakit-sakit, nang dahil ay pinapababa ang immune system natin. Magsuot ng gloves sa paggupit ng kuko, gamitan na lang ng nail file, wag pudpurin ng maayos. Miwas muna sa salon. Hindi natin alam na yung mga ginagamit nila na mga panglinis ng kuko at nasugatan tayo, mahirap na magkakuha tayo ng infection. At umiwas sa maraming tao. Umiwas sa mga taong may ubo, may sipon, may lagnat. Kaya napaka-importante na magsuot ng mask lagi. Pangatlo, magpahinga tayo. Kailangan natin yung sapat na tulog at pahinga. Ibaba natin yung pride natin na kapag kailangan humingi tayo ng tulong, humingi tayo ng tulong. Huwag maging superhero na kaya ko itong gawin. Natural lang na after chemo, yung feeling natin na pagod tayo. Yung feeling natin na parang ayaw mo gumalaw. Ramdam ko yan noon. Pakinggan natin ang sarili natin. Kaya sa mga nagkikimo dyan, malaking tulong kung mayroong tutulong sa iyo. Tulad ng paggagawa ng paglilinis. Kasi kailangan natin malinis yung paligid. Pagluto-luto para makakain yung nagkikimo. Malaking bagay yun. Pang-apat, napaka-importante din ito. Pangalagaan natin ang ating mental health. Iwasan natin yung ma-stress. Iwasan natin yung emosyon. Normal lang na umiyak tayo kapag nakikita natin na mayroon na nga tayong ostomy, nagsilaglaga na yung mga buhok natin. Pero inisip ko lang,
na itong paggagamot na ito ay isang beses lang. At the end, mayroong ginhawa na naghihintay, kaya tiisin at bawasan ang stress. Ang ginagawa ko noon, kapag kaya na ng katawan ko, nagsusumba-sumba ako. Yung dahan-dahan lang, kapag kaya na ng katawan. Nang dahil ay noong mga time na yon ay pandemic time pa, nagjo-join ako sa online group. Pero ginagawa kami na mga tinatawag na Tai Chi, mga pang-stretch, parang yoga siya, para ma-relax yung pakiramdam. Kapag nag-i-stretch tayo, magagalaw-galaw natin yung katawan natin. Maganda sa circulation ng dugo at saka circulation ng oxygen natin. Dahil kailangan talaga natin na gumalaw-galaw kapag kaya na. Maglakad-lakad, kahit mabilis ang lakad, 10 minutes, okay na yon, para matulungan natin din na mapagalaw yung mga bituka natin para mag-work sila ng maayos para sa atin. Yung sinasabi ko din na fake it till you make it. Kumakanta ako, feeling ko masaya ako kahit hindi naman ako masaya. Kapag kasi kumakanta ka, yung emosyon mo, meron silang tinatawag na cortisol yata yun, parang na-activate. Kaya parang sumigla yung pakiramdam mo. So yun po ang 4 na paraan na ginawa ko paano ko nalagpasan ang side effect ng chemo. Pagkain, tubig, pinapangalagaan ang immune system, pinapangalagaan ang mental health, minamanage ang stress. So, sa lahat ng mga lumalaban ngayon, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tulungan natin ang ating sarili. Be positive lagi. Isipin natin na ang kahirapan na dinanas natin ngayon, at the end, may naghihintay na ginhawa. Follow nyo ako at sabay tayong lubaban. At dasal lang tayo kay Lord. Manalig kay Lord. Maraming salamat.